This story has themes that are not suitable for children and people who are sensitive. Listen at your own risk. Thank you. Pagka-uwi sa mansyon ni Ted ni Fernando sa kwarto ang dalawang kambal, he couldn't help but notice the sadness in their eyes. Lumuhod siya sa harapan ni Ashley na makaupo ito sa dulo ng kama. Hinawakan ang kamay ng anak at maingat tong tinignan. Are you worried about Tita Camila? Tumango si Ashley at bumuntong hininga. Thank you, Dad, for taking care of Tita Camila. Seryosong wika ni Axel. If you weren't there, maybe Tita P and Tita Sheila would panic because they didn't know what to do. Nganitian niya ang anak sa narinig. Do you like her that much? Kuryoso niyang tanong sa mga to. Parehong tumango ang mga bata. I love her, Daddy. Inosenteng sabi ni Ashley. I want to be with her every day. Can she become our new mom instead? Diretsong tanong ni Axel. Nagkatinginan sina Axel at Ashley. Gusto nila gawin ang lahat para ligawang muli ng daddy nila ang mommy nila. They didn't like the feeling that they had to be separated after a fun day. Gusto nilang buo ang pamilya at palaging magkakasama ang mga kapatid. Can she, Daddy? Mahinhing tanong ni Ashley at tiningnan ang ama. Nagtagi sa bagang ni Fernando habang tinitingnan ng mga anak. Ang pakiusap ng mga to tila ba nagpaalab ng kagustuhan niya na mapalapit muli kay Camila. Hindi siya marunong mangarap noon, pero ngayon, isa lamang ang gusto niya. Isang kompletong pamilya para sa anak niya. But he knew it wasn't that easy knowing there will be an unresolved conflict between him and Camila. Araw ng Lunes, pumasok si Nikki sa research lab para pagtuunan pansin ng bagong formulang ginagawa niya. Pinangako niya sa sarili na ang perfume na bubuuin niya ay tatalo sa mga perfume na ginawa ng Camila na yon para sa Madrid Group of Companies. Pagkaupo sa kanyang swivel chair, napansin niya ang mga miyembro ng lab na nagkukumpulan sa kanilang table. Animo may pinagchichismisan na naman. Di na sana niya papansinin ng mga to dahil kumpara sa kanya, wala naman mga silbi at pangarap ang mga to. Kaya lang nang marinig ang pinagkukwentuhan, bumaling na siya sa mga to. I'm serious. I think our CEO and Camila Hendrickson are dating. Tingnan niyo, oh. Magkasama sila sa isang resort. Hindi ba't ang sweet nila? Oo nga. Tsaka ngayon ko lang nakita ngumiti ang CEO natin. Kasama pang mga anak niya. Mukhang approved din ang kambal si Camila. Ang swerte. Saan mo ba nakuha ang mga picture na yan? Mamaya mahuli tayo ng CEO. Baka tinatago pa rin ang relationship nila, ha? Kumunot ang noon ni Nikki sa mga naririnig. Nang di makapagpigil, tumayo siya at nilapitan ng mga to. Agad namang natahimik ang mga to na makita siyang papalapit. Ano yung inaatupag ninyo? Mahina niyang tanong. Biglang nagsiyukuhan ng mga miyembro at babalik sana sa kanilang pwesto nang habulin niya ang phone ng isa kung nasa ng mga litrato na pinagpapiestahan nila. Nanginig ang kalamnan ni Nikki na makita ang isang group chat kung saan pinagsasend doon ng mga nakaw na picture ni na Fernando at Camila. Habang nasa resort ang mga to, inisa-isa niya ang bawat litrato hanggang sa kainan siya ng matinding selos. This is not true. This shouldn't be. Mariin niyang wika at saka tinapon sa sahig ang phone. Isang malakas na sigawang kumawala sa kanya. Galit na galit siya habang iniisip na naunahan na siya ni Camila kay Fernando. Hindi yun maaari. Ang phone ko, ma'am. I don't care. Sigaw niya sa mga to. Bumalik na nga kayo sa mga trabaho niyo, mga peste. Pagkasabi nung nagmarcho siya palabas ang labuan at tumiretso sa women's comfort room. Binuliwan niya ang mga naroon sa pilitang pinalabas, tsaka nilakang pinto. Doon nagsisigaw siya sa sobrang galit. Kuyom ang mga kamay habang nakatingin sa salamin. Nagingit-ngit ang kanyang mga ngipin. Bakit mas pinipili ni Fernandong basurang yon? Ako ang dapat nasa tabi mo, hindi ang babaeng yon. Ako dapat, Fernando. Ako lang. Nanggigigil niyang wika at saka hinampas ang sink. Humanda ka sa akin, Camila. Hindi pa tayo tapos. You cannot have my man. I won't let you. Nilabas niya ang phone mula sa kanyang bulsa at may tinawagan. Manmanan mo ang babaeng yon. Kailangan kong makahanap na kasisira niya. Sabi niya bago ibaba ang tawag. Ilang araw na namahinga si Camila sa trabaho. Magaling na ang paa niya at nalalakad na niya ito. Kaya naman ng umaga ng Biyernes, nagpasya siya. Ihatid ang mga bata sa kindergarten. Ilang linggo ding di pumasok ang mga ito dahil sa nangyaring pagmamanman sa kanya.
Ngunit nang masiguro sa kanya ni Frank na tumigil na si Fernando, napagpasya niyang papasukin ng muli ang mga bata para naman makapaglaro at makasalumuha ng ibang bata. Maganda yon sa kondisyon ni Kelsey. Lahat gagawin niya para gumaling ang bunso. Huminto ang kotse sa harap ng kindergarten. Bumaba si Camila at umikot upang mapagbuksan ng pinto ang mga anak. Isa-isa niyang inalis ang seatbelt ng mga to. "Mommy, papasok ka na po sa work?" Kuryosong tanong ni Kevin. Tumango si Camila at nginitian ito. "Yes, baby. Kailangan na ako ng tita Pia niyo sa work at saka magaling naman ang paa ko." "Okay, mommy. Don't work too hard and don't forget to eat on time, ha?" Paalala ng anak. Di niya mapigilan ng matawa. Habang tumatagal, nakukuha na rin kasi ni Kevin ang ugali ni Axel na mahilig magpaalala na para bang isang binata. Bagya niyang ginulong buhok nito at binuhat pababa ng kotse. Sunod niyang kinuha si Kelsey na yumakap muna sa kanya bago nagpababa. Inalalayan niya ang mga to sa pagpasok sa kindergarten. Humalik ang dalawa sa magkabilang niyang pisngi at kumaway bago tumakbo papasok sa loob. Di mawala ang ngiti ni Camila nang maglakad palabas ng kindergarten. Biglang tumunog ang kanyang phone. Nakita niya si Pia ang tumatawag kaya't agad niya yung sinagot. "Yes, Pia?" Panimula niya at dumiretso na sa kotse. Lingid sa kalaman niya, may mga matang nakasunod sa kanya. Isang lalaking nakasakay sa isang kotse sa malayong likuran at may hawak na kamera. Nakuna nito na maraming litrato ang pagbaba ni Camila sa kotse, maging ng mga bata, at kitang-kita ang mga mukha nito. Ngumisi ang lalaki. Kinuha ang phone para tawagan ng amo niya. "Ma'am, you need to see something very interesting." Anang lalaki habang nakatingin sa litrato sa picture. "I'm sure you're going to like what I just found." Samantala, sa Essence Emporium Company. "I want the ceiling treatment to be grand, similar to this one, and make sure that the flower arrangement will be dealt with today." Seryosong utos ni Pia kay Claire pagkatapos binalik sa babae ang catalog. Hawak ni Camila ang isang listahan. Naglalaman to ng mga bagong perfume na ilo-launch sa araw ng anibersaryo ng Essence Emporium na gaganapin sa susunod na linggo. Pagkatid sa mga bata, agad siyang nagtungo sa kumpanya para tulungan si Pia. Sa pag-aasikaso para sa gaganaping selebrasyon, stress na kasi to dahil ilang araw din siyang hindi nakapasok matapos na nangyari sa resort. "Take it easy, Pia. We hired some coordinators who will help Claire to perfect the anniversary party. Mas mukha ka pang stress sa kanila." Komento niya at sinimsiman ng kape na hawak. Umirap si Pia at naupo sa bakanting couch sa kanyang harapan. Kinuha nito ang dark chocolate bar mula sa mesa at mabilis yun binalatan para kainin. "I can't calm down, alright? Ito ang unang beses na magsiselebrate tayo ng anniversary sa Pinas. And I want it to be so perfect and become the talk of the town. Lalo na't ang dami kong inimbitang investors and business tycoons. Malay mo, makabingwit ako na magiging jowa ko sa event." Pahayag ni Pia habang umunguya ng chocolate. Nakangiti siyang napailing. She thought Pia wanted the event to be perfect to lure the interest of some business tycoons and investors. Yun pala, may ibang pakay ang kaibigan. "I can't believe you." Wika niya at binalik ang mga mata sa listahan na kanina pa niya tinitingnan. "Huwag kang ang killjoy dyan. Pinadalan ko naman ang invitation ng ex-husband mo. Siyempre, hindi lang dapat ako masaya sa gabing yon." Pili ang sabi ni Pia bago kunin ang kape at simsiman. "Surprised ka, no? Thank me later." Siya naman napairap sa sinabi nito. Simula ng mga nangyari sa resort, mas lalo pa siyang inasar ni Pia kay Fernando. Her best friend was becoming delusional to come up with the conclusion that Fernando wanted her back. Halata raw sa mga kinikilos nito, but she wouldn't buy it. Iniisip niya may kailangan lang to sa kanya, kaya biglang nagbagong ugali, and she would use that chance to get close to him so she could get her children back. "Ano? Nakabili ka na ng il-launch na perfume?" "Yeah, but I need to recheck the formulas and make sure they are top-notch dahil ayoko mapahiya." Saad niya sabay labag ng listahan sa center table. "Alam ko kung bakit mo masyadong ginagalingan." Pia wiggled her eyebrows. "Alam mo, tigilan mo yung pangaasal mo sa akin kay Fernando." Saway niya. Umiling si Pia at ginalaw ang daliri na nagsasabing mali siya sa naisip.
Naisip ko lang na baka ginagawa mo yan kasi alam mong invited din ang bruhildang Nikki na yon. Sagot ni Pia at bilang umiti. Alam ko namang siyang biggest competitor mo. Umirap si Camila. Sa totoo lang, wala siyang pakialam kung umattend ng party na yun sa Nikki. Wala siyang pakialam sa presensya nito, basta't hindi ito gagawa ng kung anumang gulo. Who knows? Baka pumunta pa sa party si Fernando at gawing muse sa Nikki. Napataas ang kilay niya sa naisip. Para bang lalong tumabang ang kapeng iniinom niya? Bakit ba kasi biglang naging topic ang babaeng yun? I don't care if she attends, Pia. Ang gusto ko lang maayos kung may percent ang launch ng mga bago nating line of perfumes. It's gonna be a surprise launch after all. And I know dudumugin tayo ng consumers. Positibong segunda ni Pia. Anyway, I have to attend a meeting with our financial manager. Aren't you going to the Madrids? Tumayo siya at inayos ang sarili. Aalis na rin. Final testing na naiwang pabango doon today. Well, good luck. That means malapit na matapos ang pagiging foreign aid mo sa poder ng ex-husband mo. Kumindat sa kanya si Pia. Saka kinuwang shoulder bag. I have to go now. Ingat ka, Camila. Habol ni Pia, tinalikan siya sa pisngi. You too, and see you tomorrow. Aniya. Sa kumpanya ng mga Madrid. Pagkapasok ni Camila doon, dumiretso siya sa women's comfort room para mag-retouch. Nilapag niya ang bag sa sink at tinugasan muna ang kamay bago niya inayos ang kanyang buhok. Ang tuwid at itim niyang buhok nakalaylay sa likuran niya. She then applied a pink lipstick on her lips to add natural color to her face. Bumuka sa isang cubicle at mula doon nakita niya si Nikki mula sa salamin. Lumakad to sa kabilang dulo ng sink at naghugas ng kamay. Di na sana niya papansinin pa ang babae at sinimulan ng zipper ang kanyang shoulder bag nang bigla itong magsalita. So, how was it, Camila? Did you have fun with Fernando and his children at the resort last weekend? Malamig na tanong nito sa kanya. Tumaas ang sulok ng kanyang labi. I didn't know you were that updated with my whereabouts. Nagsimulang mag-retouch si Nikki at nag-apply ng pulang lipstick sa labi. Alam mo naman, mabilis kumalat ang balita. Pagkatapos tumagilid to para harapin siya. Isang kilay nakataas. And it seems to me that you're enjoying the spotlight. Machismis ka ba naman sa CEO? Napailing si Camila. Gusto niyang masuka sa mga salitang binitawan ni Nikki. Halata sa boses nitong matinding selos. She also noticed her audacity to speak that way. Perhaps they were alone in the bathroom. Hindi nito kailangan magpanggap na mabait. Why are you curious about me, Nikki? Binalingan niya to ng tingin. The last time I checked, my life is none of your business. Tumawa si Nikki at tumalukip-kip. Alam mo, Camila, kung ako sa'yo, I will stay away from Fernando. Hindi mo pa lubusang kilala ang binabangga mo. Wala naman ako interes kilalanin ka, Nikki eh. Matapang niyang sabi. Lalabas na ngunit mabilis sinablot ni Nikki ang kanyang braso. Don't touch me. Mariin niyang wika at pilit hinawi ang kamay nito. But Nikki did not let go of her and gripped her arm tightly that she could already feel her long filthy nails digging into her skin. Nagtagis ang bagang niya sa inakto nito. Matalim niyang tinignan ng babae. Hindi siya natatakot sa pinapakitang agresibo nito. Let me go. I won't repeat myself. Humalakak sa Nikki na animo isang demonyo. Akala mo ba matatakot mo ako sa ganyan? You think you can scare me away just because you've gone crazy rich? Ngumisi siya. Akala mo panalo ka na talaga, Camila. Biglang naglungkot-lungkutan ang mukha nito. Oh, that's stupidity, you know? Pagkatapos nagtaas ng isang kilay. Kung akala mo ikaw lang may alas, pues yun ang akala mo. Huwag mong sagarin ang pasensya ko. Are you threatening me? Mariin ang bawat salitang binitawan niya. Wala akong pakialam kung sinakorazon o mami mo pa ang alas mo, Nikki. Kahit magsama-sama kayo, hindi ko kayo uurungan. Pagkasabi nun, inis niyang tinulak ang babae, dahilan para mabundol ang likuran nito sa sink at mawalan ng balanse. Kung di napahawak, baka nahulog na to sa sahig. Galit siyang tinignan ni Nikki. You're going to pay for this. Malamig at galit na wika ni Nikki. I swear to you, Camila, if you don't leave Fernando alone, I will ruin your life. Gustong matawa ni Camila sa narinig. Eto't lumabas na nga ang sungay na isang Nikilingko. Ito ang mukhang huli niyang nakita noon bago to nagpatihulog ng hagdan. Ang totoong Nikki. Nadidisgusto siya sa pangisi nito.
Gusto niya tong sabunutan at sampalin, ngunit hindi siya bababa sa level nito. Don't worry, iyong-iyo na si Fernando, sabi niya. Kahit kailan hindi ko inisip na makipagbalikan sa lalaking yon. It is too low for me to pick up some trash. She gritted her teeth and gave Nikki one more glance before she walked to the door. Padabog niyang binuksan ng pinto para sana lumabas, ngunit natigilan siya na makita si Fernando sa harapan nito. Suminghap siya. Madilim ang mga mata ni Fernando na magkatitigan sila, ngunit wala itong sinabi, bagkos tahimik na naglakad papalayo. Isang linggong nakakalipas, tiningnan ni Camila ang sarili sa harap ng salamin. Wearing a red serpentina dress and diamond jewelries, she looked very exquisite. Hinawi niya mga takas na hibla ng buhok at inayos ang pagkakalaglag ng kinulot niyang buhok. Huminga siya na malalim bago kunin ang purse at naglakad palabas ng kanyang kwarto. Ngayong gabi ang anniversary party ng Essence Emporium Company. Matapos na ilang araw na paghahanda, dumating na ang gabing pinakaiintay nila ni Pia. Mas lalong makikilala ang kumpanya sa buong Pilipinas dahil isa sa telebisyon na selebrasyon. Pababa na siya ng hagdan na marinig ang malakas na mga palakpak ng kanyang mga anak at lolo at lola sa sala. Kanina pa siya hinintay ng mga to, sabik na makita ko na magiging ayos niya para sa gabing yon. Di niya mapigilang mapangiti na makalapit sa mga to. Mommy, you look like a queen. Masaya ang komento ni Kevin. I'm sure single men will drool over you. Thank you, baby. But I'm not going to attend the party for those men. It's for work. Nakangiti niyang saad. Mommy, you're beautiful like me. Marahang sabi naman ni Kelsey, tsaka niyakap ang kanyang ina. Hinaplos niya ang buhok ng kambal. Bumaling sa dalawang matanda na may masayang mga ngiti habang nakatingin sa kanila. Napakaganda mo, iha. Wika ni Lola Lucia. Bagay na bagay sa iyong kasuotan mo. It runs in our blood, Lucia. Biro ni Lolo Matias, tsaka hinawakan sa bebang ang asawa. Mauna na po ako, Lolo, Lola. Maaga po kayo magpahinga, ha? Paalala niya at bineso ang dalawang matanda, pagkatapos sililikan din sa mga noo ang mga bata. Gagabihin si Mommy, kaya wag niyo na akong hihintayin. Parehon tumango ang dalawang bata. Take care, Mommy, and have fun. Di makapaniwala si Camila sa naging resulta ng pagiging hands-on ni Pia sa event. Paano ba naman? Napaka-grande na event hall. May mga naglalaking chandelier at nagagandahang bulaklak sa kisame. The place was filled with flowers and gold features. Ang mga bisita ay posturang-postura sa mga mamahaling kasuotan at naghihintay sa pagsisimula ng programa. Pia! Tawag niya sa kaibigan nang malapitan ito. This is so amazing. You did great. Thank you, Camila. Niyakap siya ni Pia. And you look stunning. Puri niya sa kaibigan na matitigang mabuti ang suot nitong champagne-colored tube dress. Napakaganda mo. Nagsalita ang pinakamaganda. Oh, let me greet those gentlemen who just arrived and then we'll start. Tinangoan niya ang kaibigan at pinanood itong maglakad papunta sa grupo ng matatandang investors na pumasok na event hall. Di niya mapigilang mapangiti. Kung meron bang magaling makipag-usap sa kanila, si Pia na yon. She was always the sunshine of the company, unlike her who just loved working behind the scenes. Sa bawat minutong lumipas, unti-unting dumami ang mga bisitang dumarating. Camila was already seated in the VIP table while waiting for the program to start. Inabala ang mata sa paglilibot sa event hall na mapansin ang pamilyar na lalaki na pumasok sa malaking bulwagan. Wearing an all-gray suit and pants, and his usual charismatic aura, standing in front of the crowded entrance was Fernando Madrid. Napakagwapo nito dahilan para lahat ng mga mata ay lingunin ito. Lumunok si Camila at di maiwasang kainin ng konsensya. Magmula kasi na marinig dito ang pagtatalo na naniniki sa women's comfort room ilang araw na nakakalipas, di na sila nag-usap pa. Fernando did not even talk to her on her last day of working in his company. Sa likuran ni Fernando, sumulpot ang isang babae na nakakulay rosas na evening dress. Halos lumuwa ang dibdib nito dahil sa malalim na V-line ng suot. Di nakaligtas sa makurba nitong katawan sa mga mata ng bachelors naroon. May kurot sa dibdib ni Camila nang mapagtanto na magkasamang dalawa. Perhaps Nikki was Fernando's muse for the night. Baka nagising ng lalaki sa katotohanan at pinipili na si Nikki.
Hanggang magsimula ang program, magsasama sina Fernando at Nikki. Magkatabi ang mga to sa isa sa mga VIP table, di kalayuan kung saan siya nakaupo. Di maalis ni Camila ang tingin sa dalawa habang umiinom ng ladies drink. Ramdam niya ang init nun sa kanyang lalamunan, ngunit mas mabigat pa rin ang kurot sa kanyang puso. Pia launched the new perfumes successfully. Nagpalakpakan ng mga bisitang naroroon at nagsitayuan. It's the hard work of my amazing partner that paved our company's way to success, and I'd like to formally introduce to you the woman behind Essence Emporium perfume. It's none other than my best friend, my ever so talented person who made this possible, Miss Camilla Hendrickson. Let's give her a round of applause. Wala sa wisyong tumayo si Camilla. Tipid na nganitian ng mga taong pumapalakpak sa kanya. Her eyes wandered at the same table where Fernando and Nikki were seated, but those two weren't there anymore. Dala na marahil ng ilang baso ng alak na nainom niya, kung ano-anong pumapasok sa isipan niya ng mga oras na yon. Have they decided to go somewhere in a corner and make out? Has he decided to pursue Nikki this time? Paano na ang mga anak nila? Bumigat ang kalooban ni Camila sa mga naiisip. Kiniyom ang mga kamay at nagmamadaling umalis sa mesa, tsaka hinanap sina Fernando at Nikki. Kung sasabihin ba niya kay Fernando ang totoo, hindi na nito pipiliin sa Nikki? Mula sa maingay na bulwagan, naglakad siya sa tahimik na hallway. Mabigat ang bawat paghinga niya habang iniisa-isa ang bawat silid na naroon, hanggang bigla na lang may humablot sa kanyang kamay. Bago pa siya makatili sa gulat, tinakpan ni Fernando ang kanyang bibig. "Are you lost, woman?" Tanong nito sa malamig na boses bago siya pakawalan. Umihip ang malamig na panggabing hangin sa kanyang mukha. Doon niya lang napagtanto na nasa balkonahe sila kung saan makikita ang buhay na syudad sa gabi. Nilibot niya ng tingin ang paligid. Nasaan si Nikki? Hindi ba sila naglalampungan dito? Where's Nikki? Wala sa isip niyang tanong at nilingon si Fernando na nakapumulsa at nakatingin sa kanya. "Why? Did you come here because you thought we're together?" Nagtaas kili ang lalaki. "Isn't she your muse?" Humakbang palapit sa kanya si Fernando, dahilan para mapalunok siya. "I've been noticing the way you look at us inside the event, Camilla." Nagtagis ang bagang ni Camilla. Kiniyom ang kamay na nasa kanyang likuran. "Hindi ko kayo tinitingnan," depensa niya. "Why would I do that?" "Yeah, why would you do that?" Panunubok ni Fernando. "If you did not specify that you did not want to pick up the trash you already threw away, I would have thought you were so jealous of her." Napasingap siya sa narinig. Agad na nagpalitan ng pagsisisi ang inis na kanyang naramdaman. She did not mean to make it sound like that. Ginanit lang siya ni Nikki nung araw na yon, kaya nakapagsalita siya ng di maganda. She did not exactly mean it that way. "Say something. I'm nothing but trash to you, right?" Fernando tilted his head, eyes full of menace. "Mr. Madrid, hindi ko sinasadya." Bago pa niya matuloy ang sasabihin, mabilis nang sinakop ni Fernando ang kanyang labi. Lalaki ang mata niya sa ginawa nito. He kissed her, mapagparusa at mapanakit. Sinubukan niya itulak to, ngunit napakalakas si Fernando. He grabbed both of her hands and pushed her against the wall. His lips moved against her in full dominance. He was urging her to kiss him back, but her mind was saying otherwise. Sa una, pumapalag pa siya at pilit tong tinutulak. Ngunit sa sumunod na minuto, tila ba nang hina ang kanyang mga tuhod. Bumagal ang mga halik ni Fernando. Kung kanina mapagparusa ito, ngayon naman marahan, maingat, mapakutsok at masarap. Di na nakayanan ni Camila ang pagtutol at sa huli, hinalikan pabalik ang dati niyang asawa. Kinawit niya mga braso sa leg nito. Nilapit ang kanyang katawan dito upang mas palalimin ang halik. She caressed his soft hair and moaned in between their kisses. Pinakawala ni Fernando ang labi niya. Tiningnan siya sa mga mata. Nanunubok ang emosyong pinapakita nito. Animo may gustong malaman at maintindihan. "We need to talk about something very important." Usal nito sa mababang tono. May konting kabang umahon sa kanyang dibdib. Kahit di pa man sinasabi ni Fernando kung anong dapat nilang pag-usapan, tila ba alam na niya yun. Ang mga bata, tumango siya at yumuko. "I have to tell you something too. Can we get out of here first?" "Alright." Papalabas sila ng balcony na makita ni Camila si Claire. Humahango sa tinatawag ang pangalan niya. Kumunot ang noon niya na mapansin na tataranta ito. "Camila!"
Claire, what's going on? Na makalapit si Claire ay madiin nitong hinawakan ng braso niya. San ka ba galing? Di mo raw sinasagot ang phone mo, sabi ni Lola Lucia. Naiwan ko yata sa mesa yung purse ko eh. Ba't ka ba humahangos, Claire? Naiiyak siyang tinignan ni Claire. Inabot sa kanya ang phone nito. Take this call. Ang Lola Lucia mong nasa linya, nalooban daw kayo. Ano? Agad kinuha ni Camila ang phone at tinapat to sa kanyang tenga. Lola, ayos lang po ba kayo? Nag-aalala niyang tanong. Iha, apo. Iyak ni Lola Lucia mula sa kabilang linya. Ang mga bata. Natigilan si Camila sa narinig. Dinukot sila ng mga masasamang loob, apo. Hindi namin alam ang gagawin. Hagulhol ng lola niya. Tila ba huminto sa pagtibok ang puso niya na marinig iyon. Muntik siyang mawalan ng balanse kung di lamang kay Fernando na maagap sumuporta sa kanya. Sunod-sunod na laglag ang mga luha niya. I have to go. Ang mga anak ko. Nakinig niyang wika at patakbong umalis. Tila ba tinakasan ng wisya si Camila at nagmamadaling lumabas ng building ng kumpanya nila. Nanginginig at nanlalamig ang buo niyang katawan. Kinakain naman tinding kaba sa sobrang pag-aalala para sa mga anak na sina Kevin at Kelsey. Hindi niya ininda pa ang pagkahubad ng suot na sandals sa pagmamadali niya, pati ang sunod-sunod na paglandas ng luha sa kanyang mga pisngi. Ang gusto niya lamang mangyari ngayon ay hanapin ang mga anak niya. Camila, wait! Tawag sa kanya ni Fernando pero animo, wala siyang naririnig. Nagmandali siya nagtungo sa parking lot at patakbong pinuntahan ng sasakyan. Bago pa man mahawakan na nanginginig niyang kamay ang pinto ng kotse, may malakas ng brasong humawak sa kanyang balikat at pinaikot siya. Ang determinadong mga mata ni Fernando ang sunod niyang nakita. Humahangos to habang tinitingnan siya sa mga mata. Camila, get your shit together. Pagalit ng wika ng lalaki. Napailing siya. Kumawala ang malakas na hagulgol sa kanyang lalamunan. Sa isang iglap pakiramdam niya sinabuyan siya ng malamig na tubig. Bakit napakalupit ng mundo sa kanya? My children, somebody took them away. They are kidnapped. I need to save them, Fernando. Hagulgol niya. I need to go. Inagaw ni Fernando ang susi ng kotse sa kanyang kamay. Let me drive. You cannot drive in that state. Hurry up and get inside. Nanginigmay na gawa nitong tumango at umikot papunta sa front seat. Ilang segundo lang din pinaharurot ni Fernando ang kotse papalayo sa lugar na yon. Habang nasa daan umiyak niyang tinawagan ng mga pulis para i-report ang nangyari. They are twins. This man went inside our house. They kidnapped my children. Please tulungan niyo ako mahanap ang mga anak ko. Ang address ay... Sunod-sunod niyang sabi sa phone habang kausap ang hepe ng pulisya sa kanilang lugar. Pagkatapos i-report ang nangyari, tinawagan niya si Manang Bedang. May sinabi ba sila? Kailangan ba ng pera, Manang? Sinaktan ba mga bata bago takpin? Humagulhol siya at pinalandas ang daliri sa kanyang buhok. Papunta na kami dyan, Manang. The police are on their way. Di niya maintindihan kung ba't kailangan mangyari ang bagay na yon. Kevin and Kelsey were just 5 years old, for goodness sake. Bakit may mga masamang tao na idadami ang mga bata sa mga kagaguhan nila? Kung pera lang naman din ang kailangan ibibigay niya, huwag lang idami ang mga anak niya. Nang makarating sa villa, namataan nila ang mga police mobile na nasa harapan ng gate. Mabilis sila nagtungo sa loob ng villa at nakitang nanginginig na si Lola Lucia at Manang Bedang sa sala. Kinakalma ang mga to na isang babaeng pulis habang kanyang Lolo Matias nakikipag-usap sa dalawa pang pulis. Marahil kinukwenta ang buong nangyari. Lola! Niyakap niya ang kanyang Lola Lucia. Di pa rin matigil sa pag-iyak ang matanda at ganoon din siya. Nilibot niyang tingin ang buong sala hanggang sa mapabaling ang tingin niya sa second floor. Tumakbo siya papuntang kwarto ng kambal at nabungaran ang magulong mga kama at nagkalat na furnitures. Otomatikong tinakpan ng palad niya ang bibig. Di makapaniwala sa nakikita. Alam niyang nanlaban sa na Kevin at Kelsey bago sila kidnapin. Mas lalo siyang napahagulgol na malakas. Camila! Tawag ni Fernando mula sa likuran niya. Patuloy siya sa pag-iyak at inihilamos ang palad sa mukha. Napaupo siya sa kama at hinarap si Fernando na halatang natigilan sa kinatatayuan. Ang mga matay nakatuon sa nabasag na portrait na nasa sahig. Kumurap si Fernando at nalilitong tinignan si Camila bago ibalik sa tingin sa portrait.
Ang mga batang nasa litrato, they were Kevin and Kelsey. Hindi siya pwedeng magkamali. Paano may litrato sa bahay ni Camila ang mga bata? Nilibot niya ng tingin ng buong kwarto at napansin ang isang pang portrait na nakadisplay sa bedside table. Parang binundol ng kung anong malaking bato ang dibdib niya. Biglang nanamig sa kinatatayan si Fernando. Litong-litong isip niya. He looked back at Camila again, his eyes seeking for goddamn answers as his mind seemed to be fucking with him. What exactly is going on, Camila? Mahina ngunit malamig niyang tanong sa dating asawa. Tell me. Umiling si Camila, tumugulhol lang sa harapan niya. Unti-unti niyang nilapitan ng portrait na may 4 na mga bata. Magkakamukha ang mga to. Kuhang-kuha ng 2 pa ang itsura ni na Kevin at Kelsey. Are they alive? He asked in disbelief, almost like a whisper. You hide it from me, Camila. You hide it from me? Tumayo si Camila habang umiiyak. Tila ba yun lang ang nagpabuhay sa pagkamuhi niya sa lalaki dahil sa ginawa nito sa mga bata? What are you saying? Totoo naman, di ba? Nanggigigil na tanong ni Camila at dinuro si Fernando. You stole my babies away and let me believe that they died after I gave birth to them. Kinuha mo sa akin ang mga anak ko, Fernando? Wala akong kinukuhang mga anak sa'yo, Camila. Di napigilan ni Fernando magtaas ng boses. Mabigat ang kanyang dibdib at para bang unti-unti, hinuyurak ang puso niya. Kevin and Kelsey were left outside of my mansion, and I thought you abandoned them because you loathed me to death. Liar! Why would I do that to my own children? Sigaw ni Camila. Kinuha mo sila sa akin dahil galit ka sa akin, Fernando. You hide them from me in the hopes that I wouldn't find out, right? Sa tingin mo ba matatago mo na matagal ang mga bata sa akin? You stole them from me. Ako ang ina nila. Camila! Napasabunot si Fernando sa buhok nito. Mabibigat bawat paghinga habang pinagtagpi-tagpi lahat ng nalaban. Hanggang bumalik ang isip niya sa kasalukuyang sitwasyon. This would have not happened if only you told me the truth. Sinasabi mo bang pabaya akong ina? Nakasalanan ko to? Yes, that's right, because you are? Sigaw ni Fernando. Puno ng galit at hinanakit ang mga mata nito nang tingnan siya. If something happens to these kids, Fernando, please. Natahimik silang dalawa. Tila sinusubukan kumalma sa kritikal na sitwasyon na yon. Di nakayanan ni Camila at napalahod sa sahig habang umiiyak. Please find Kevin and Kelsey. Mamamatay ako pag may nangyaring di maganda sa kanila. Suminghap si Fernando. What did you say? Sino? Ang kambal na nasa akin, sina Kevin at Kelsey. Nag-angat ng tingin si Camila. Ang nasa poder mo, sina Axel at Ashley. Mas lalo nag-imbal ang pagkatao ni Fernando sa nalaman. Di makapaniwala niyang tinignan si Camila. Naiiling at may halong disgusto ang mga mata. Pagkatapos walang salitang lumabas ng kwartong yon, bumaba siya sa sala. Tinataga ng sarili para makipag-cooperate sa mga pulis sa paghahanap sa mga anak nila. Pagkatapos makipag-usap na pagdesisyonan niyang sumama sa mga to para sa investigasyon. Lumabas sila ng villa at papasok na ng police mobile na makita si Camilang humabol. Sasama ako. Mariing wika nito. You stay here and wait. Galit niyang sabi sa babae. Pero hindi ako makakampante pag nandito lang ako. Si Kelsey. Naiiyak na sabi ni Camila. Sana naisip mo yan bago mo pinagpalit ang mga bata. Malamig na wika ni Fernando. Go back inside. I swear I'll lose my mind if you keep being stubborn. Pagkasabi nun, pumasok na sa police mobile si Fernando. Tinignan lamang si Camila nakatayo sa labas. Kumirot ang dibdib niya kapag naiisip na sinisigawan niyang babae, ngunit di niya matanggap lahat ng katotohanang sumambulat sa kanya. And the fact that he was the last person who found out the truth, and only had to find it out during this unsettling situation, was the worst thing of all. Pagkaandar ng sasakyan, tinawagan niya mga tauhan niya. My children were kidnapped from Camila's villa. I need you to check all the CCTV and routes that will help us find the lead as to where the kidnappers took my children now. Peter? Determinadong sabi niya kay Peter. Hindi mapakali si Camila habang naghihintay sa sala kasama ng kanyang lolo at lola. It was already past midnight and she hasn't heard from Fernando or the police yet. Ni walang tawag ang dumarating sa bahay nila mula sa kidnappers na dumukot sa mga anak niya. Walang mapaglagyan ng abot langit na kaba sa dibdib niya. Hindi niya mapapatawad ang sarili kapag may nangyari kina Kevin at Kelsey, her 2 long-lost babies.
Hindi pa niya nasusulit makasama mga to, ngunit eto, hinahagupit sila ng matinding trahedya. Ilang beses siyang nanalangin na sana'y ayos na ang kambal, na sana hindi sila sakta ng mga dumukot sa kanila, at sana tumawag na mga kidnapper para maibigay ng halagang kailangan ng mga to at maibalik ang mga bata. Ilang saglit pa bumukas ang pinto at bumungad si Frank na agad siyang nilapitan. Di niya napigilan yakapin to at maiyak. "Frank, please help me." Nanganginig niyang sabi. "Wala pa akong balita sa mga pulis. Hindi ko alam saan ako magsisimula." "Don't worry, I'll take care of this. We'll save the twins." Seryosong wika ni Frank. Frank bought another man to help them track the kidnappers. Kahit tuliro, pinilit ni Camilang mag-focus at makipag-cooperate kay Frank. Binigay niya ang copy ng CCTV sa loob at labas ng villa. With just a few clicks, Frank's men were able to hack the entire CCTV of the subdivision. Sinubukan ni Trace ng mga to ang van na ginamit ng kidnapper. Their vehicle did not have a plate number. Anang tauhan ni Frank at sinum out ang video kung saan makikita ang van mabilis umaandar habang papalabas ang subdivision. Sunod nang hinak nito ang buong CCTV monitoring system ng syudad. Isa-isang inobserbahan bawat highway na maaaring daanan ng van. This may take hours. He's trying to narrow down the exact location where the kidnappers took your children. Ani Frank kay Camila. "Magpahinga ka muna?" Umiling si Camila. "No, dito lang ako tututok sa ginagawa niyo. Baka tumawag din ng kidnappers." Uminga na malalim si Frank at tumango. Gabi na at pababa ng hagdan si Axel na mapansin ang kanang kamay ng daddy nila si Peter. Kanina pa may kausap sa telepono. Tumingin siya sa orasan sa pader at nakita pasado 12:00 na ng hating gabi. Ngunit wala pa rin ang kanilang daddy. Binalikan niya ng tingin si Peter habang tahimik binabaybay pababa ang hagdan. "No, matatagalan pa ang pulis sa pag-trace sa sasakyang ginamit. Kailangan namin ng tulong para mapabilis ang paghahanap. Kritikal ang sitwasyon na to." Mariing wika ni Peter sa telepono. Kumunot ang noon ni Axel. Anong kritikal na sitwasyon na yon at bakit di pa nakakauwi ang daddy nila? Tsaka sinong kausap ni Peter sa telepono? "What's going on, Tito Peter?" Kuryoso niyang wika habang nakaangat tingin sa lalaki. Halata namang nagulat si Peter na makita ang kanyang anak ng boss na nakikinig mula sa kanyang likuran. Naparanok siya at napatitig sa bata. Di pa rin niya maintindihan ano ang nangyayari. Ngunit sa mga sinabi ng boss niya may hinara na siya. Hindi sana Kevin at Kelsey ang mga batang nasa mansyon, kundi ang dalawa pang kambal ng mga to. Kumurap-kurap si Peter at inalalang sinabi ng kanyang boss na di dapat malaman ng mga bata ang nangyari sa kambal dahil ayaw nitong mag-alala pa ang mga bata. "Wala po, young master. May kailangan kaming i-track the shipment." Pag-aalibay ni Peter. "Shipment?" Axel tilted his head. "Is that the reason why daddy hasn't gone home yet?" Tumango si Peter at lumunok. "Uuwi din ang daddy niyo kapag naresolba na to. Umakit na po kayo at matulog, young master." Nagtagal pa ang paninitig ni Axel kay Peter. Waring bang nakikiramdam? Bago to umakit muli sa itaas at pumasok sa kanilang kwarto. Ashley was playing a snake game on the computer and turned to him. "Nakauwi na si daddy, kuya?" Umiling si Axel, nakapamulsa ang mga kamay sa pajama. "He's not here yet. Daddy is such a workaholic like mommy. They're bagay, no, kuya?" Bumangis ngayon si Ashley ngunit too pa rin ni Axel at di makapaniwala. Bahala ang natatan sa sala. Parang may mali sa tono ni Peter. Parang may tinatago. "Something is off," ani Axel. Kuryoso siyang tinignan ni Ashley. "What's off, kuya?" Si Tito Peter, "He's acting very weird." "He's weird all the time, kuya, diba?" "No, may mali." Simangot pa rin ang itsura ni Axel at saka lumapit sa kambal. "Did mommy reply to your text?" Umiling si Ashley. "No, kuya. Maybe she's still at the party. I asked Kuya Kevin but he hasn't responded either. Paka-sleep na." "But you texted him before dinner, right?" "Yes." Pakiramdam ni Axel may mali sa mga kinikilos ng mga to. Firstly, their daddy would tell them if he'd go home late. He's been doing that ever since they decided to live with him. Secondly, their mommy and other siblings would never take hours to respond to their text. That's the rule. Dumagdag pa ang kakaibang mga galaw na mata ni Peter kaninang kausap niya. Kinuha ni Axel ang phone sa desk ni Ashley at tinawagan ng kapatid na si Kevin ngunit hindi kumukonekta yon. "Ashley, move!" Aniya sa kapatid. "Why? I'm not yet done paying." "I need to check something. Move ka na."
Sabi ni Axel at tinapik ang kambal. Bumaba si Ashley at pumalit si Axel sa kanya sa kinaupuan. Mabilis nag-type si Axel sa keyboard at sinimula ng pagpunta sa kuno ng website. "What are you doing, kuya?" "Trying to locate Kevin's phone." Sagot ni Axel at walang tigil sa pagtitipa hanggang sa lumabas ang malaking map sa screen na pinapakita ang huling lokasyon ng phone ng kambal. "They aren't home?" Kuryosong tanong ni Ashley, nilapit ang mukha sa computer screen. "That's not where the villa is located, Kuya Axel." Huminga na malalim si Axel at tinawagan ng mommy nila, ngunit di nito sinasagot ang tawag. Isa pang tawag at umiling siya. Di na nakatiis si Axel at hinak ang security system ng villa. Binuksan ang isang folder at pinanood ang video na naroon. He clicked the fast forward button. "What are we doing, Kuya?" Kuryosong tanong ni Ashley. "Watching the CCTV at home because I feel something is off." "Are you bored, Kuya? Di naman mag-out of town si mommy without telling us." "No, it's not that. I'm just worried. We haven't heard from them. You know they're not like that." Okay. But after that, let me play again. I'm not done yet." Tahimik pinanood ng dalawa ang mabilis na paggalaw sa CCTV footage hanggang makita nila ang mga sumunod na nangyari. Napasingap si Ashley at nanlalaki ang mga mata ni Axel sa nalaman. Nagkatinginan ang dalawang magkapatid. "Kuya?" Naiiyak at kinakabang wika ni Ashley. "Si Baby Kelsey tapos si Kuya Kevin ba yung kinuha?" "They need our help." Seryosong saan ni Axel at saka tinawagan muli ang phone ng mommy nila. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata.